Mga higala sa walay lipod-lipod diretsohon na lang nako ni prangka nga pagkaistorya nga kanang dako nga simbahan nga nisulpot gikan sa Roma tad-tad sa sayop nga doktrina. Kini nga topic nga inyong mapaminawan karon usa ni sa sayop nga pagtulun-an ni anang inyong simbahan. Busa kamo nga mga pare o kamo nga mga membro o kamo nga mga tigpaghot nga CFD ni ana nga simbahan. Paminawan ninyo ni kay mao ni ang insakto nga pamaagi sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Dili ni pareho sa inyong style nga manghagpat og bersikulo sa Biblia aron ipahaom-haom sa sayop ninyo nga doktrina. Atong paminawon si Pastor Danielo Palomares. Pastor Danielo Palomares, a native of Davao Oriental, began his Christian education at Davao Oriental Academy and continued at Southern Mindanao Academy for high school. He pursued his passion for ministry, earning a Bachelor of Arts in Theology from Mountain View College, followed by a Master's in Ministry from the Adventist International Institute of Advanced Studies. Pastor Palomares has faithfully served the Seventh-day Adventist Church for over 18 years in the Davao Mission, holding various key roles. In 2008, he transitioned to the South Philippine Union Conference, where he contributed in multiple leadership capacities, including Director of Stewardship Ministries, Plan Giving and Trust Services, Union Evangelist, Human Resource Director, Associate Executive Secretary, Ministerial Secretary, Executive Secretary, and eventually President of the late SPUC. Pastor Palomares is blessed with a supportive family. He is happily married to Jill Alfaro, and together they have 2 sons as well as twin daughters. Today, Pastor Dan leads the newly established Southeastern Philippine Union Mission, which was bifurcated from the South Philippine Union Conference. SCPUM territory includes Davao Mission and Northern Davao Mission, covering the whole of Davao Region, Southern Mindanao Mission, serving the southern territories of Mindanao including South Cotabato, Sarangani, and General Santos City. South Central Mindanao Mission, serving the areas of Cotabato Province, Maguindanao, Sultan Kudarat, and nearby regions. Southeastern Caraga Mission, covering the southeastern and southern Caraga provinces of Agusan del Sur and Surigao del Sur. Also supervises a higher education institute, South Philippine Adventist College, and a medical institute, the Adventist Hospital Davao. Known for his leadership and ability to inspire, Pastor Palomares continues to unite church leaders and members in advancing the gospel across the territory. Please welcome the President of Southeastern Philippine Union Mission, Pastor Danielo Palomares. Gikan sa duha ka mga union dinis Mindanao, ang Southwestern Philippine Union Conference, maingon man ang Southeastern Philippine Union Mission, among ipaabot kaninong tanan ang among pangumusta ni ini nga gabi. Ang atong topic karon nga gabi, mga kaisunan, giatangan ni sa daghang mga tao tungod kay one of the interesting topics no in our series of My Journey with God. Gikan pa sa season 1, 2, 3, 4, niya natakaroon sa season 5. Usa ni siya kapurmas pangutana, no? So it is a topic but it begins with a question nga nag-ingon din asa man ang mga minatay, no? Where are the dead? Sa tinuod lang mga higala, kung wala lang gid tay mga issue, wala lang mga pagtuo, o wala balay mga doktrina nga dili haom sa Biblia, kining pangutanaha, bisag ang 4 anyos nga bata, kaya nga mutubag ani. Pag-ingon nga asa man ang mga minatay, of course, the answer is naa sa sementeryo. Pero ako musultian mga kaigsunan, ang background ni ini mao. Human ideklarar sa Dios nga ang tao makabatuna sa kamatayon. Pag-ingon niya nga, dust thou art and into the dust you will return, referring to Adam mga kaigsunan og niiba nga nagpakasala. Ang tawhanong kaliwat naga-devise sila og maski unsa na lang pamaagi nga masulbad nila ang kamatayon.
So naghimo-himo og mga theory ang community, hingdako ang theory, hinglapos nga to sa lain nga bahin sa kalibutan, og kini nga mga teorya mga kaigsunan, nahimo na nga tradisyon sa bisan unsa nga mga pagtuo og kinisimang siya sa Biblia. Now, one of the doctrines no nga kanang gipahiluna mahitungod sa kamatayon nga gusto na kong ilakbitan lang apan dili nako i-promote kay dili na mao ang giingon sa balaang kasulatan. May usa ka dako nga relihiyon diha makaigsunan nga nilabang sa dako kayong yuta sa India. If you remember of Ganges River makaigsunan, kanang Ganges River significant kay na siya niining state of the dead nga topiko tungod kay kana siya nga river naa dinha ginasabwag nila ang mga abo sa ilang mga minatay. By the way, kana siya nga naso dinha noon kay na siya sa gitawag cremation, no? Kita diri sa Pilipinas naka-experience man lang tag cremation during the pandemic, no? Pero kana siya nga nasod, I am referring to India. Ang halos no siguro tanan if not the majority nga ilahang ganing patay mga higala ilagi ng abuhon. Og dinha sa duol kaayo nga bahin sa Ganges River, kanang gitawag Varanasi nga area, significant kay sa kay dinha nila ginahuwad ang ilaha nga unsa man, ang ilaha nga mga abog for two reasons mga kaigsunan. Unang rason, gusto nila nga putlon ang gitawag unending cycle of death and birth, or the reverse of which unending cycle of birth and death. Kay nga naman ang nahitabo magud mga minahal nga mga higala, murag ilang gihunahuna nga unending cycle, walay putol nga pagtuyok ba, matawo unya mamatay, no? Matawo mamatay. So parang maputol na siya nga cycle didto nila gilabay sa Ganges River. In particular, duol sa usa ka temple dinha sa Varanasi ang abog sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang second reason mga higala, naay pagtuo sila nga once ang abog dito ila na ganing ibutang, no, that will be automatically transported into heaven. Muna nga bisag layo kayo ang ilang gigikanan, bitbiton gina nila ang abo sa ilang mga minahal, isabwag na nila dito sa Ganges River. Og doon na po sila sidebox nga pagtuo nga ang ilang mga minahal sa kinabuhi posible nga mag-transform, no, human mamatay into other beings like mahimong kabayo, mahimong baka. And if you visit that Ganges River makaigsunan, naa didto ng mga baka magligo-ligo na po na didto ng kanang mga tawhana, unya naa sila mga rituals makaigsunan nga dili na kayo hygienic, purposely kay mao'y gituhuan nila nga kabahin sa pagsulbad sa problema sa kamatayon. Apan ang Biblia mga minahal nga mga higala ug mga kaigsunan, naghatag nato og intact kaayo nga presentation, clear-cut presentation nga dili maagian og hangin kung unsa man ang kamatayon, asa man ang mga nangamatay. Aron atong masabtan atong sugdon gikan sa paglalang sa tao. Alang sa atong mga participants naman mo dinhay mga worksheet, no? At ang inino kay moro na atong sundon ang atong worksheet. Ato sa question number 1. Gikan sa unsa himua sa Dios ang tao. But ipasabot nga unsa may material nga gihimo sa Dios para makaproduce siya og tao. Ato ta sa unang basahon sa Biblia, ang Genesis kapitulo 2, bersikulo 7, nag-ingon dinhi, o giumol ni Jehovah nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Ako ni i-underscore, no? Gikan sa abog sa yuta. Kamog ako mga kaigsunan, the truth presents nga ikaw gikan sa abog sa yuta. Kung ato gini siyang uting kayon pagyug maayo, moingon gyud ta nga dili ta dapat nga manglupig. Dili ta dapat nga manaog-daog kay nganuman. Ang imong gidaog-daog abog. Ikaw nga nanaog-daog abog ra pod. Parehas ra ta abog mga kaigsunan, no? We heard about racial discrimination. Nga kung dili kay ka ingon anak ka puti, dili ka mahimong presidente, dili ka mahimong top leader sa usa ka organisasyon, naay gitawag racism. Pero mga kaigsunan, puti lang to sila, pero abog ra gihapon.
Sa to pa puti lang to nga abog. Nalilagom-labgom nga abog. Kami ni Pastor James Lantaya, di lang yung kaayo makita nga abog. Abog rin yung gihapon mga kaigsunan, no? So mauna ang first ingredient, no? First formula nga ang tao gikuha dito. Gikaan sa abog sa yuta. Apanay kaduha. O gihuy pa niya sa buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi. Og ang sumada makigsunan, last part of Genesis 2:7 nag-ingon, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Pero gusto nako nga isulbaro na yun yung pulo nga kalag. Ang pulo nga kalag diri makigsunan, wala nagpasabot nga usa ka entity nga gisulob diya sa tao. Apan ang pulo nga kalag, mauni siya ang naghulagway nga mauni ang tao. But ipasabot, kining pulo nga kalag igsuon, nga mao ang totality of a person, it may refer to a dead soul or as living soul. But ipasabot, Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 20 nagahisgot, nga kung makasala ang kalag mga kaigsunan, mamatay siya. Og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Balikon ako ang ingredients. Dunay duha, no? Abog sa yuta, gininhawa sa kinabuhi. So pangutana nga numero 1, asa man gikuha sa Dios o sa unsa man nga material ang gihimo sa Dios aron makaproduce yag tao, ang tubag ana abog sa yuta pero naa siya gidugang. Pangutana numero 2, sa gihuipan sa Dios ang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, unsay nahitabo sa tao? Ang tubag makiisunan mo na ni siya, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Gusto na kong isimplify. Ang English nga version, clearer sa Bisaya nga version. Nag-ingon ang English, and man became a living being. Apan balikon ko, abog sa yuta. Kung abog lang mga kaigsunan, wala na siya gitawag consciousness. Sa to pa nga, kadtong giumol sa Dios nga abog, bisag na puro man na to siya nga tao, pero wala to siya, mura to siya manikin, no? Wala siya hunahuna, wala siya vitality, wala siya energy, wala siya consciousness, kadtong abog. Kadto pong gininhawa mga kaigsunan nga gihuyop ngadto sa tao, kung siya lang sa iyang kaugalingon, i-detach siya gikan sa tao, wala po to siya panimuot. Dili po ta makaingon nga, turang ginawa o galakaw-lakaw siya. Unya, namisita ang ginawa. Wala to siya mga kigsoon, mga higala. O, mayroon po ta nga, ang abog, tuwara o galakaw-lakaw, wala siya kay nganuman. Life only exists when kadtong abog, i-join siya sa gitawag hangin, nga gitawag sa English og breath of life o ginhawa sa kinabuhi. Pero na interesting part nga akong i-share ninyo. Ang pulo nga gitranslate sa English og breath mga kaigsunan, gikan siya sa Hebrew word nga inshima. Pero naay iyang related word nga gitawag og ruach, nga ang translation niya is spirit or wind. Muna nga, if you read either the King James Version or the New King James Version, you will find nga ang paggamit ni ini nga mga pulong, usahay isagol-sagol nila. Ang buta kong ipasabot nga, ang Biblia maghisgot og breath or spirit or wind interchangeably. Sa ito pa, mauto ang sa creation. Balikon ko, ang abog, wala siya'y buot, wala siya'y panimuot, wala siya'y consciousness. Ang hangin po makaisunan, kung ipalayo siya gikan sa abog, wala po siya'y iyahang consciousness. Buti pasabot, ang living being, kinahanglan nga ang abog idugtong o ang ginhawa sa kinabuhi. Pangutana numero 3. Kung balihon ang paagi, sumurin siya reverse creation. Kung balihon ang paagi, unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao? Ang tubag mga kaigsunan, Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 7, nagakanayon, then the dust will return to the earth as it was. And the spirit, no, take note, unsa na gigamit? Dili na wind, dili na breath, ang gigamit spirit.
but it comes from the Hebrew word ruach, which means wind or breath. So ito pa nga, the dust will return to the earth as it was. Mubalik ang abog, inikamatay sa tao ngadto sa yuta. Ang spirit, ginhawa niya, kung sa inyo ni, na ay assumption nga mubalik ngadto siya. Siyempre, hangin man nimo na, di man nimo na makontrol. Pag evaporate ang hangin mga kaigsunan, the biblical assumption is, uli siya ngadto sa Ginoo, being the author of life. Pero balikon ako, kadtong dust, wala siya consciousness, wala siya panimuot, dili to siya tao, kadto pong gitawag nga breath, in other words, in other translation, gitawag siya spirit or wind, wala po to siya kabangkaagan, wala po to siya buot, meaning, adto siya sa kapuno-punawan, and the biblical assumption is, it returns to God. Pangutana numero 4. Ang kaalam, ang panghuna-huna nga bahin sa tao, asa kini paingon tapos sa kamatayon. So kanang inyong huna-huna, kanang inyong kaalam, asa na paingon. Ang Salmo 146, versikulo 4, mga higala nagatubag, mugula ang iyang gininhawa. Inikamatay sa tao, sa yuta siya mubalik, ni anang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga huna-huna. May uban nga magdamgo sa ilahang inahan or amahan nga namatay na. Moingon dayon sila pagkabuntag nga, murag mo bisita yung anis lubong ni mama. Nga naman, murag na hinumduman kong mama ba, gipadamgo ko niya gabi eh. Ini kamatay sa tao higala, mahanaw ang iyang huna-huna. Question number 5. Unsay nasayran sa patay nga tao? Unsa may nasayran? Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ang tubag. Kay ang mga minatay, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay, dili mahibalo sa bisan unsa. Sa ito pahigala, dili mahibalo. Pero sultian ta mo na ay popular kayong mga istorya. Madungog na ito ni sa radyo, makita na ito sa TV, nga inig kamatay ko na ng ato mga minahal sa kinabuhi, naara ko na din ha maglupad-lupad sa may mga kawanangan, naara diha, no? Unya, magtanaw-tanaw ra ko na nato. Naara, oh. Pastilan, ako na ning gisultis makadaghan, pero usbo na ako rong gabi eh. Simba ko bag, mauna ko kamatay sa kong asawa, no? Unya, naaraday ko din ha. Malutaw-lutaw ra ko din ha. Unya, siguro, usa ka simana, maipat to. Duha ka simana, naara ko gihapon niya, maglutaw-lutaw. Simba kong nanay mamisitas kong asawa, kay basig nakita nga halinunon pa. Naaraday ko din na naglutaw-lutaw. Ako huna-huna, murag makapatay na hinong ko sa dihang patay na ko. Karong buhi pa kuha pa hinong ko kapatay. So, it is quite ridiculous mga minahal nga mga higala, nga batunan ka na nga panghuna-huna kay nga naman. It is very contradictory to our human experience, no? Come to think of a mother, panalitan usa ka inahan ang nipahulay. Ang iyang mga anak gamay pa. Unya ang iyahang bana, mga magminyo dayog utro, kay di man makapugong ng mga bana, magminyo man dayog utro. Ang mahitabo, daog-daugon tong iyahang mga anak sa iyahang, sa inunta, ilahang stepmother. Naara ka din ha, maglutaw-lutaw ra ka. Sakit kayo paminahon. Is that the kind of God nga mag-produce siya og senaryo nga ingon niya na? Muna makaisunan nga, the Bible is clear as noonday nga nagaingon, ang mga minatay wala na'y nahibaluan. Pangutana numero 6. Makadaig ba ang matarong diha sa kamatayon? Maura gihapon ang tubag mga higala. Salmo 115 versikulo 17, ang mga minatay dili magadaig kang Hiyuba, ni main mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. So kanus amat na magdaig sa Ginoo karon kay nganuman, this is our time. When the time comes nga mopahulay na ang tao, dili na siya makadaig ngadto kang Hiyuba. Pangutana 7. Asa sa giingon ni Jesus ang mga minatay kung sila pagatawgon sa iyang tingog?
Asaman, Juan Kapitulo 5, 28 ug 29. Tanawan nino na ako'y yellow nga color din ha. Versikulo 28, ayaw kamo kahibulong ni ini. Kay ang takna magasingabot nga ang tanan nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. Timan ima kaisunan, ang tanan nga anaa sa lubong. So this goes to show nga ang tanan nga nangamatay naaragyod sa ilahang lubnganan. No? Wala pa yung tao yung nag-una dito. O sa giingon sa versikulo 29, og ang mga nanagbuhat og maayo, manggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sa to pahigala, kanang hunahuna nga kung buutan ang tao mo diritso ngadto sa langit, dili na siya biblical. I'm sorry to tell you that. Kay ang logic pananglitan mo na hunahuna, moingon pod ang Dios nga usa pa may baliko na kung ito sa kalibutan nga niya naman mo, no? Pananglitan na ay mo taliwan nga usa ka tawo. Siguro volunteer siya sa Hope Channel. Singan lang natong si Rayman pananglitan. Mukalit lang buto nga dito sa langit. Moingon na lang Ginoo, di na lang kumunaog nga to na naman kadiriman. Kana pong moingon nga muditso nga to sa infierno, wala makaisunan. Although sa atong pagtuon sa Biblia, adunay duha ka klase sa pagkabanhaw, first and second resurrection, but neither nga usa sa nabilong niini ang muadto sa langit o una or muadto baka sa lain nga dapit kung dili siya andam didto sa langit. Pangutana numero 8. Unsay kahimtang sa tao diha sa lubnganan? Nanindot kay ni mga kaisunan. Unsa may kahimtang? 1 Tesalonica 4:13 ug 14. Bersikulo 13 nagaingon, dili nako gusto nga kamo dili mahibalo niini mga igsuon. Mahitungod kanila nga nangatulog. Aron dili kamo managsubo sama sa gihimo sa mga walay paglaom. Karon na problema man tag naay makatulog. Higala ang kamatayon gisimbingay kini nga pagkatulog. Sa ato pa, ang tanan nga nangamatay, nagunsa man sila dito sa lubnganan, nag-ingon din ang sunod nga bersikulo, those who sleep in Jesus. Ang assumption din nga ang tao nga mamatay diya sa Ginoo, he sleeps in Jesus. Natulog. Ang kamatayon di ay naaka sa gitawag state of total unconsciousness, sama nga naaka sa lalom nga pagkatulog. Pangutana numero 9. Asa nagdahom si Job mo paingon kung siya mamatay? Naipipila ka mga bersikulo nga gisgutan din mga higala. Job 14, 10 paingon sa 15. Kung imong basaho ding tanan, atong basaho ng bersikulo 10, apan ang tao mamatay og ilubong, oo, ang ginhawa sa tao mabugto, og hain naman siya. Ingon nga ang katubigan maitos sa dagat, og ang suba magakunhod og mamala. Bersikulo 12, mauusab ang tao mamatay, og dili na mobalik. Hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili na mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Gireview na po og sulti ang pagkatulog. Bersikulo 13, o nga sa Siol o menteryo, unta taguan mo ako, nga imo unta akong ibutang sa tago, hangtod nga mahupay ang imong kaligutgot, nga imo unta akong taguan, tagalan og panahon og mahinumdum ka kanako. Bersikulo 14, kung ang tao mamatay, mabuhi pa ba siya pag-usab? Paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtod ang akong pagkabalhin budangat. Ikaw mo tawag unta, og kanimo ako mutubag. Ikaw magkinahanglan sa buhat sa imong mga kamot. Higala, giklaro ni Job nga inig kamatay niya, naghunahuna siya, nagdahom siya, nga mukanaog lang siya ngadto sa iyang lubnganan. And that is the reality, mga higala, when we talk about the state of the dead. Higala, tingali bag-o ni mo ni siya nga pagkadungog nga ingon ani. Tingali na kadungog na kaniini sa uban nga mga panahon. Apan panahon na kini, nga imong i-fix ang imong panghuna-huna. This is the state of the dead, mga kaigsunan. Inig kamatay sa tao, wala na siya hingkabag kaagan.
Sultian ta mo na apatay daghan nga igsusulti sa sunod dato nga mga topic. Kung naamang galing ing lain dinha nga mga influensya nga inyong nadunggan, dili na katong tao nga nitaliwan. Kung dili dunay lahi nga mga espiritu nga nangabot dinha, and that will be part of our topic tomorrow. Ang ako lang nakita mga kaigsunan mauni, dili kaayo problema inigpahuway na sa tao. Ang angay natong problemahon kining atong kahimtang nga buhi pata kung inigkamatay nato sa diin kita nga sabakan na matay. Abi ni mo na ay giingon sa Biblia nga gusto na kong i-share ninyo. Revelation chapter 14 verse 13. Nag-iwan ng English nga version. There I heard a voice from heaven saying to me, "Write, blessed are those who die in the Lord from now on." Usalang ka-blessedness ang gihisgutan din mga minahal ng kapaglaom. Bulahan sila nga nangamatay diha sa Ginoo. In other words, there is no blessedness for someone who dies outside of the Lord. Ang ako lang ikasiguro mga kaigsunan mauni, nga ang usa ka tawo, ikaw baka na o ako baka na, sa diha nga mutikyot na ang atong mata, and that will be the last breath sa atong ginhawa. Asa man, kinsa may naggunit na to? Asa man tang dapita? Makasiguro ba ta nga mupahulay ta didto ug unya makadungog ta sa tingog ni Ginoong Hesukristo ug sama sa giingon sa Juan 5:28 paingon sa 29 nga mobangon ngadto sa kahimayaan. Dunay usa ka babaye nga well-known kay sa Amerika, no? Akong gi-credit din ha kang Google ang picture, by the way iyahara man na siya nga diagram. Kini si Fanny Crosby mga kaigsunan. Tingali dili kayo well-known ang ngalan nga Fanny Crosby. But if you are fond of following the lyrics of some songs and poetry, makita ninyo nga usa ni siya ka well-known kay dito sa Amerika nga nakahimo siya pagsulat og more than 8,000 ka mga kanta nga naa sa atong himnal. Pero kining maong babaye mga kaigsunan, usa ni siya kabuta. Usa siya kabuta. Dunay ang hinungdan nganong nabuta siya mauni. At the age of 6 months, matawag ba na itong 6 months old, no? Unom pa lang kabulan, gisipon siya, unya nagsigig luha-luha ang iyang mata. Ang gihimo po sa mga doktor nga karaan, nagdukdok anang mustard flower man siguro, gibutang sa iyang mata. Nabuta in tao ng maong bata makaisunan. But wonder of all wonders, maayo kay siya musulat og poem, maayo kay siya musulat og kanta. Niingon siya one time, "If perfect earthly sight were offered me tomorrow, I would not accept it. It might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting things about me." Siya kung makakita ko ugma, di na ko nadawaton. Kay basig magsige na lang kung tanaw sa kong kaugalingon, dili na ko makahimo og alawiton nga maayo ngadto sa Ginoo. And another notable statement nga iyang gisgutan, nag-ingon siya, "When I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior." Mga kaigsunan, nganong nakaingon man ni si Fanny Crosby? Kay siya day nagsulat anang "Blessed assurance, Jesus is mine." So mangutana ko nimo karon, kung maghisgot ang kamatayon, are you sure that you will die in the Lord? Am I sure mga kaigsunan nga pananglitan mupahuway ko, wa mahibal ikanusa, mupahuway ko diha sa Ginoo? And one well-known song nga gisulat ni Fanny Crosby, kanang kanta nga nagaingon, "Safe in the arms of Jesus." Sa ito pa, sugot lang siya nga buta siya sa tibok niyang kinabuhi. Kaya nga naman, she is safe in the arms of Jesus. O nga no, blessed assurance, Jesus is mine. So din nga gabi mga higala, mga kaigsunan,
Mauto ang kahimtang sa tao ini kamatay. Gusto nako nga ikaw ug ako mahimong anaa ni Kristo kanunay aron makakanta ta, blessed assurance, Jesus is mine. And whatever happens, mga kaigsunan, makakanta ra ka, safe in the arms of Jesus. Are you safe in the arms of Jesus? Higala kung gusto ka nga mahimong safe in the arms of Jesus, kung mahimong gusto ka nga masiguro nimo ang imong ugma, ang kamatayon sama lang sa pagkatulog, kung ikaw ug ako anaa sa kamot sa atong Dios. Hangyon ko ikaw, siguruha ang imong kaugalingon, dawata si Kristo sa imong kinabuhi, ug uban ka nako tindog sa imong nahimutangan, kay atong sangpiton ang Dios alang sa usa ka pinasahi nga pagampo. Magampo ta higala. Amahan namong Dios, salamat nga imo mi gihatagan og usa ka informasyon kung unsay mahitabo sa tawo inig kamatay. Hinaot pa nga kami imong tabangan. Nahibalumi nga ang kasiguruhan anaa lamang kang Ginoong Hesukristo. Sama sa usa ka magsusulat, niingon siya, blessed assurance, Jesus is mine, and there is safety in the arms of Jesus. Guniti mi, pinaagi sa kamot ni Kristo. Pagguniti mi sa iyang tuong kamot, og ipasiguro dinhi kanamo nga kung ang kamatayon magaabot, kini usa lamang kapag katulog, kay kami anaa siyang sabakan. Hinaot pa nga kamong tanan nga naa dinha, inyong dawaton pahimuslan ang opportunity nga ang Dios atong daigon sa pagkakaron kaysa umalabot nga kahigayunan dili na kanato kana mahimo. Panalangini ang among mga tigpaminaw karon, panalangini ang tanan nga nahimong kabahin sa My Journey with God Season 5. Among gipangayo ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Salamat sa pagtan-aw ug ako nang hinaot nga aduna kitay nakatunan og nasabtan nga kamatuoran. God bless everyone.